Magandang araw mga kaibigan. Natataranta na po sila, kanya-kanya ng paliwanag tungkol sa nangyari kay PRRD kahapon. Ang unang nagpaliwanag ang Pangulong Marcos Jr., nag-press conference mismo. Sumunod ang palasyo si Attorney Claire Castro. Ito naman ngayon, DOJ na nag-release ng official statement or press release tungkol sa nangyari kahapon. Nagpapaliwanag sila. Nararamdaman nila siguro yung reaksyon ng taong bayan, kaya kailangan nilang magpaliwanag. So ito, press statement ng DOJ, at mamaya mayroong reaksyon ng isang retired general. May question siya dito sa press statement nito. Basahin ko lang muna. The Department of Justice assures the public, yun, papaliwanag that the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte on March 11, 2025 is strictly adhered to domestic and international legal procedures. Diyan tayo mag-discuss mamaya yung adhered to international procedures. The execution of the International Criminal Court warrant of arrest, which was received by the Philippine Center for Transnational Crime from Interpol, followed established protocols to ensure due process and the protection of the former president's rights. Naprotektan daw ang karapatan ng dating Pangulo. Diyan tayo mag-discuss mamaya. The warrant of arrest was issued by the pre-trial chamber of the ICC for the crime against humanity of murder under Article 71 in relation to Article 25 of the Rome Statute. Despite the Philippines' withdrawal from the ICC in 2019, the country remains a member state of Interpol. In addition, the arrest was carried out by Filipino law enforcement agents as a matter of committee and mutual cooperation in the international community. Finally, under Section 17 of Republic Act number 8851, otherwise known as Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity, the Philippines may surrender suspected or accused person in the Philippines to the appropriate international court for crimes punished by the said law, including crimes against humanity. Interpol has played a crucial role in many cases pursued by the DOJ involving subjects who have fled the country in attempts to evade accountability. It is through Interpol that we are able to solve crime on a global scale, a trend that the Philippines has fallen victim to many ways. Thus, cooperation with Interpol is imperative. Yan. Ito, yung sinasabi nila na all domestic and international legal procedure were strictly observed. Yan tayo mag-discuss. Ito yung comment ng isang retired general. Siya nag-post ito. In the first sentence of the press statement, Paul Somayo, the DOJ assures the public that the arrest of former President Duterte is strictly adhered to domestic and international legal procedures. Let me share with you item 1 and 2 of Article 59 of the Rome Statute for ICC. I am not a lawyer, pero alam kong magbasa. Pakibasa na lang po at alamin if the government is strictly adhered to both domestic
and international legal procedures. Ito, yung key provisions of Article 59 of the Rome Statute. Number 1, arrest and custody. A state party must arrest a person upon the ICC's request following its national laws and the Rome Statute. The arrested individual must be brought promptly before a competent judicial authority in the custodial state. So ito yung tanong. Was the former President Duterte brought before a competent judicial authority in the custodial states, which is the Philippines? Hindi. Sabi niya, PRRD was brought by the police at Villamor Air Base. Did the government adhere to Article 59 of the Rome Statute? Sana, hindi. Dapat dinala nila sa judge. Hindi naman eh. Doon man lang sa Villamor. Diba? Next, judicial review. The custodial state's judicial authority verifies, okay, number 1, person's identity, the validity of the ICC arrest warrant, compliance with due process rights during the arrest. Tanong, did former PRRD went through a judicial review as stipulated in number 2? Hindi. Hindi dinala sa judicial authority, hindi na-assess ng judge yung validity of the warrant of arrest kasi during his arrest wala mang ipinakitang warrant of arrest. Ito pa, interim release. The arrested person may apply for interim release under national law. However, the custodial state cannot grant release without the ICC's explicit consent. So ito, hindi rin nadala si PRRD, karapatan sana niya na mag-apply ng bail or interim release. Kaya lang hindi nasunod dahil hindi dinala sa judge. So, ano po ang sinasabi nila na nasunod lahat ang mga domestic and international legal procedures. So, magbasa lang tayo sa mga comments. Joey Zarosa, ito PMA graduate ito. Simple lang ang sagot dyan. Sa palagay ko, we have a weak president na walang utang na loob sa mga Duterte. Yung presidente ng Israel at Russia, meron ding ICC warrant of arrest. Pero binaliwala nila ang arrest warrant ng ICC, di ba? At ginawa yung war on drugs kasi yun ang dapat mangyari sa bansa natin na siya ring inaasahan ko bilang isa sa mga bumoto kay PRRD. Kasi gusto ko na gawin niya sa buong bansa ang ginawa sa Davao. So mga kaibigan, salamat sa inyong panonood palagi sa ating vlogs. Nakakatulong kayo sa Tribong Talandig. Ang income sa channel na ito, tinutulong natin sa tribo na namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng mga talandig. Panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong sa tribo. Anapod may dinhi sa sentro sa Tikalaan og amoning bisitahon ang balay og among interviewon si Ante. Ayo Ante! Ante ayo! Dayon sa among balay nga buslo gatuluan na. Buslo tining balay gatuluan na. Oo, sa atong tanaw Ante. Asa dapit Ante? Ni ara. O kana. Mga luag na gid kayo antig bursot. So kung muulan, gatuluan gyud ni. Oo, kay gabok na man gud ang inyong yero. Oo. Oo, so mo na ni ang balay ilang Ante. O kuan na gyud gabok na gyud ang ilang hero. O mga luag na gyud kaayo. Tungod kay dugay na ni nga ilang hero. Oo. O mo na ni ang kahimtang ilang Ante. Nga ni 26 na katuig. Oo, ang ilang pagpuyo mo na gyud ni. So makita gyud nga ang ilang kahimtang sa nagatan-awan ni sa video. Oo. So Ante, pila na ni katuigan yung balay Ante? 26 na katuig. 26 na katuig. So karon gabok na gyud kay dugay na. Dugay. Oo.
So karon ante nga nakita naman gyud ang inyong balay ante nga inani mga luag naman gyud kaayo ante og bulsot. So manguha na mo ante og kahoy. Oo, kay naa na mi ante istak nga sin lansang pako nga ihatag sa sama sa inyong ante nga nagkalisod. Karon ante unsay imong maistorya ante nga mataga na kagiro. Salamat Ginoo sa imong gihatag kanako. Oo. Gikan sa Ginoo gihatag nimo kanako nga grasya. Lord, thank you Lord. Oo. Sa video. Oo. Thank you. Oo, sige ante, salamat. Thank you. Oo, umo na ni ang balay ilang ante. So, kuan na gyud kaayo ang ilangero. So, umo na ni ang ilang pagpuyo. Makita, salamat sa nagatan-aw sa video nga mutabang sa among tribo nga taliwala sa among kalisod. Salamat sa inyong pagtabang sa amo. O karon ang mo na ni ang gawas nga bahin sa balay ilang ante. O gisangka lang gyud in taon sa kawayan kay katumbahon na. O kuan na gyud kaayo ang ilang pagpuyo. Luoy na gyud kaayo sila. O mo na ni ang gawas nga bahin tuwa makita ang kawayan nga gisangka sa ilang balay.